Hindi mawari kung iyak ng pagdadalamhati o palakpak ng pasasalamat. Ang umalingaw-ngaw habang nakatanaw ang mga residente sa ilog na sakop ng Tarlac River Irrigation System. Patuloy kasi ang isinasagawang rescue operation sa dalawang batang nahulog matapos sila tila ipu-ipong hinigo sa butas ng irigasyon. Natrap sila sa tinatawag na irrigation cave. Ang problema, umuulan na kaya patuloy ang pagtaas pa ng tubig. Kaya ang mga rescuer, denumero ang bawat kilos. Hindi po stable kasi yung tali, kaya ang naisip po namin yung ladder para mas stable po yung papatungan po namin. Buhay pa bang maiaangat ang mga binatilyo? Kahit mahigit 24 oras na silang nasa ilalim ng yungib. Ito ang nasa 3 to 400 meters na haba ng Tarlac River Irrigation System o TRRIS sa Barangay Karangyan. Ginawa ito noon pang dekada 60 para suplayan ng tubig ang silangang bahagi ng Tarlac City. Meron po tayong 10 or 11 na butas na papasok po sa mga irrigation canals para po makapagpadala po tayo ng mga tubig sa ating mga lupang sakahan dito po sa Tarlac Province. Mag-aalas 2 ng hapon nitong Miyerkules nung nakatanggap ng ulat ang CDRRMO na may dalawang binatilyong nahulog at natrap sa butas ng irigasyon. Ang mga nawawala sina Jansen at Kevin, kapwa 13 anyos. 8 bata raw ang tumawid noon sa sementadong bahagi ng irigasyon nung si Jansen nahulog sa butas. Sinubukan daw siyang tulungan ni Kevin. Pero kalaunan, pati si Kevin, natangay na rin ng tubig. Sinubukan sagipin nung isa naman din niyang kaibigan, pero nahulog din. Kaya ang mga otoridad, sanib puwersa sa pag-rescue sa kanila. Pero patuloy ang pagtaas ng tubig dahil sa pag-ulan. Kaya posibleng tumaas din ang tubig sa yungib kung saan nahigop sina Jansen at Kevin. Nung una ma'am, natakot din po talaga kami kasi malakas po talaga yung agos dun sa butas. Yung butas, walang ganong magandang impormasyon kung gaano kalalim, kung gaano kalapad. Kung mapupuno ng tubig yung butas nung pinagulugan nila, walang nilalabasan, mamamatay yung mga bata. Hindi sila makakahinga. Ang balita tungkol kina Jansen at Kevin nakarating sa nanay ni Jansen na si Reinda. Maliligo daw po. Tapos habang naglalakad po siya, hindi po nila alam na may butas doon. Kasama ang nanay ni Kevin na si Cynthia, agad silang nagpunta sa tabing ilog para magbantay sa rescue operation. Sobrang bigat sa dibdib. Makita mo yung tubig, ganun kalakas, tapos alam mo nandun yung anak mo. Ang rescue operation, inabutan na ng dilim, pero ang mga binatilyo, hindi pa rin mailabas-labas. Yung mga tao doon, sabi nila, may ikot daw yung tubig doon sa may pinagbagsakan nila. Alam, baka natusok-tusok na sa mga bakal. Maghapon, puro iyak ako. Sana buhay pa. Kaya halos mag-iyakan lahat nung nandun eh. Dahil nga, ang slim nung chance talaga na merong pocket na nakakahinga yung mga bata. Kinaumagahan, nagbayanihan na ang mga rescuer para gumawa ng sandbags. Ito raw ang gagamitin nila para palibutan ang butas. Nang sa ganon, hindi ito pasukin ng tubig. Noong mga sandaling yon, mahigit 12 oras nang nasa loob sina Jansen at Kevin. Hindi ko po alam kung buhay pa po yung anak ko doon. Kasi po doon po sa agos na yun talagang hindi na po siya mabubuhay doon. Hindi talaga ako makakain, hindi ako makatulog. Nakatingin lang kami doon sa tubig. Binilisan natin yung paglalagay ng sandbag hanggang sa mas kumonti pa at na-expose ng buo yung butas.
hanggang sa ang rescue team nabuhayan ng loob. Sa gitna kasi ng rumaragasang tubig, may isang kamay na lumabas. Ang biktima, dahan-dahang iniahon ng mga rescuer. Si Kevin na nung sandaling yon, nanghihina na. Hanggang si Kevin tuluyan ang nailabas sa butas. Nung inangat na siya, alam namin si Kevin na yun eh. Puro yakapan na kami, sisigaw na talaga kami na thank you Lord. Eh nasaan na si Jansen? Ang pinagdadasal tagal namin, makita sila magkasama. Maya-maya pa, isa muling kamay ang nakita ng rescuers. Talon po kami ng talon ng mag-asawa, nagyakapan. Gusto namin agad siyang makita. Isinugod sina Jansen at Kevin sa ospital. Niyakap ko yung anak ko. Sabi niya, sorry, ma'am. Sabi niya, okay lang. Sabi ko, ang importante, nandito ka na. Sabi po sa akin ni Jansen, akala ko hindi na kita makikita. Sabi niya, ikaw lang yung dahilan kaya lumaban ako kasi alam ko hahanapin mo ako. Sabi niya sa akin. Sina Jansen at Kevin, pareho ngayong nagpapalakas pa sa ospital. Wala pa pong findings yung doctor, pero okay naman po sila, nakakakain na po. Meron lang po konting trauma kasi po kapag tulog siya, gigising po siya na parang naghahanap po siya ng pwede niyang hawakan. Sabi naman ng doktor, nakita na naman daw yung MRI tsaka yung mga x-ray nila, okay naman. Lumalangoy daw siya sa loob. Kaso hindi daw niya kaya kasi merong part na malalim talaga. Parang kuweba daw sa loob. Hindi daw kasi niya makita, sobrang dilim. Meron daw parang breather na maliit lang. Saktong pag naupo daw sila pero nakayuko. Dun sa pinagupuan daw nila, ang tubig is hanggang bewang. Sa tuwing nakakaramdam daw sila ng ginaw, magyayakap daw sila, nakakuha sila ng tali. Kasi may hinila silang lubid eh. Yun na pala yung mga rescue kasi na-sandbag na nila yung area. Utang daw nila ang kanilang buhay sa mga nagkapit-bisig para sila'y sagipin. Sa lahat po ng mga rescuer, maraming salamat po. Ang gusto ko po magpasalamat sa mga tumulong nung mga panahong yun, PDRRMO, CDRRMO, BFP, PNP. Samantala, para maiwasang maulit ang aksidente, ang City Hall ng Tarlac patatabunan na raw ang butas sa irigasyon. Tuwing tag-ulan talaga, ang mga ilog namin tumataas yan. So pinaalalahanan po natin yung publiko na palaging maging maingat. Butas ng karayom ang pinagdaanan para mailabas sa butas ng irigasyon sina Kevin at Jansen. Pero sa tiyaga ng mga rescuer, sa dasal ng kanilang mga pamilya, at sa bayanihang nagbuklod sa komunidad, naiangat sila mula sa dilim. Patunay na gaano man kalalim ang pagkakalubog, may pag-asa pa rin makaahon.